Magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our 365 daily devotion. At ngayong gabi ay patuloy natin pag-aaralan ng ating series patungkol sa Seminary Edition. At ang paksa natin ay patungkol sa Zeal of the Lord. So ang Zeal of the Lord ay nagliliyam na sigasig ng Diyos upang isakatuparan ng kanyang mga layunin, para talihin ang kanyang tipan at ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Hindi siya isang Diyos o hindi siya isang Diyos na walang pakialam. Siya ay kumikilos ng may banal na determinasyon upang iligtas, baguhin at itatag ang kanyang kaharian sa sanlibutan. So ang kanyang sigasig ay hindi pabigla-bigla. Ito ay nakaugat sa kanyang likas, kanyang pag-ibig at kanyang walang hanggang plano kay Kristo. So sa kasulatan, ang Zeal of the Lord ang nagdadala ng katuparan ng mga propesiya, tagumpay laban sa kadiliman at pag-usad ng kaharian ng Diyos. So dahil sa kanyang sigasig, makatitiyak tayo na ang layunin niya para kay Kristo at para sa atin ay tiyak na magtatagumpay. So sabi sa sa teachings natin, una, the zeal of the Lord is God's passionate desire to redeem the world. So sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7, ang propesiya tungkol sa darating na Messiah ay nagtatapos sa linya, the zeal of the Lord of hosts will perform this. So ibig sabihin, ang Diyos mismo ang magpapatupad ng kanyang plano ng pagliligtas. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil siya ay nag-aalab sa pagnanais na iligtas ang mundong kanyang nilikha. So hindi tumigil ang Diyos kahit paulit-ulit na tumalikod ang Israel. Hindi rin siya titigil ngayon. Ang kanyang layunin na abutin ang mga bansa, iligtas ang mga makasalanan at palaganapin ang ebanghelyo ng kaharian ay hindi nakabatay sa lakas ng tao, kundi sa apoy ng kanyang sigasig. Dahil dito, ang misyon ng Diyos ay hindi kailanman mapipigilan kahit ng kasalanan, kultura o kahinaan ng tao. Pangalawa, the zeal of the Lord is God's resolve to reign through the Messiah. So ang sentro ng zeal of the Lord ay ang paghahari ni Kristo. So sabi nga sa Luke chapter 1 verse 32 to 33 at Daniel chapter 7 verse 13 to 14, ipinahayag doon na ang kaharian ni Kristo ay walang hanggan at siya ay may kapamahalaan sa lahat ng bansa at lahat ng wika. So ang kanyang paghahari ay hindi lamang espiritual. Ito ay cosmic, at eternal. Ang zeal of the Lord ang dahilan kung bakit na nasabi na the kingdoms of this world have become the kingdom of our Lord and His Christ. So, of His Christ. So ang Diyos ay determinado na may tatag ang pamamahala ni Kristo sa puso ng tao ngayon at sa buong sanlibutan sa huling panahon. Kaya kahit may pag-uusig, pagtatanggi o kawalan ng pananampalataya, ang kaharian ay patuloy na lumalago. So ito ang lakas na nagpapatatag sa iglesia kahit sa gitna ng unos. At panghuli, the zeal of the Lord is God's deepest desire to glorify Himself. So ang sigasig ng zeal ng Diyos ay laging papunta sa kanyang sariling kaluwalhatian. So sa Isaiah nga, chapter 37 verse 32, sinabi na the zeal of the Lord will accomplish this upang ipakita na siya ang tagumpay na nagliligtas ang lahat ng ginagawa ng Diyos mula paglikha, pagtubos, pagpapagaling, pagdidisiplina at pagbalik ni Kristo ay nagbubunsod ng kanyang kaluwalhatian. Hindi ito ego ng Diyos. Ito ay kabanalan. Kapag ang Diyos ang nalululhati, ang tao ay tumatanggap ng tunay na buhay. Ang kanyang sigasig ay hindi self-serving. Ito ay life-giving. Ang layunin ng zeal of the Lord ay makita ng buong sanlibutan na si Jesus Christ ay hari. Jesus Christ is the King, the Lion of Judah, at ang bright morning star.